manumbalik, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga po, aking mga mahal na mga kapatid. Ako po ay ang inyong handog, Obispo po ng Lawag, Bishop Renato P. Mayugba, at ako ay naparito kasama kayo para magpasalamat sa ating Panginoon sa maraming biyaya na aking natanggap sa aking buhay. At ganyan din, ako din ay naparito tulad ninyo at hihingi pa ng mas marami pang pagbabasbas ng Puon Nazareno. Nang para tayo maging ganap na maghandog ang misang ito, ating alalahanin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan nawa ng iyong dakilang pag-ibig ang aming kalooban upang kami ay makabagtas sa dilim ng daigdig at makasapit sa liwanag sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan, gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyong upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumilitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao ay siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit, ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa Kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at gayon nga'y nasa sanlibutan na. Mga anak,
kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritu nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Siyon. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa. Mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkurat, katakutang lubha. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Ipinangaral ni Jesus ang pag-aari ng Diyos. Sakit ay kaniyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit, hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng mangningning niyang lilaw.
Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sinabi niya, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at pinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang masakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Una sa lahat, gusto ko kayong batiin ng maligayang Pasko. Merry Christmas po sa ating lahat. Sapagkat tayo po ay nasa panahon pa ng Pasko, pinagninilayan pa rin natin ang kahulugan ng Christmas, kung anong ibig sabihin ng misteryo na ang Diyos ay naging tao nung si Jesus ay isinilang sa bayan ng Bethlehem. At ang araw na ito, Lunes pagkatapos ng fiesta ng Epifania o kaya Three Kings, ang mga pagbasa ay ipapaliwanag muli kung ano ang diwa ng Pasko. Lalong-lalo na ano ang diwa ng Pasko na siyang ating magigisnan, makikita o malalaman sa Basilika ng ating mahal na Poon Nazareno. Ako ay naparito, tulad siguro din ng marami dito, upang una, magpasalamat sa Diyos sa napakaraming biyaya na ating natanggap noong nakaraan na taon. Tayo narito para sabihin natin kay Lord, maraming salamat po sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa akin. Second, tayo po ay naparito para hihingi muli ng Lord, please basbasan mo po ako at aking mga layunin, ang aking pamilya, ang aking mga gustong mangyari sa bagong taon. At of course, pangatlo, tayo ay narito dahil nga sapagkat tayo ay tao lamang, sapagkat tayo'y mga tao, maraming kahinaan, maraming kasalanan, maraming problema. Lahat po tayo ay may pasan na cross. Wala pong exempted. Lahat tayo, dahil tayo ay tao, meron tayong mga kahinaan, kasalanan, problema. At mukhang hindi tayo po nawawalan ng problema. Hindi tayo nawawalan ng pasan na cross. Kaya naman po, ang Pilipino ay madalas ay tinatawag na Juan de la Cruz, ang taong may laging pasan na cross. At dito nga natin makikita ang diwa ng Pasko na ang Diyos pala, tulad ng sabi ni San Juan sa unang pagbasa, ang sabi ni San Juan sa atin, tinatawag niya tayong mga minamahal kong mga kapatid.
minamahal tayo ng Diyos. Yan ang mensahe ni San Juan Evangelista, na ang Diyos pala ay nagmamahal sa ating lahat. Mahal na mahal tayo ni Lord. At dahil mahal na tayo ng God, kaya nga siya ay naging tao. Ang Pasko, ang Diyos, para ipakita ang kanyang pagmamahal sa atin, sinabi niya, para makilala niyo ako at makasama ninyo ako sa inyong lahat ng kahirapan bilang mga tao, ako na Diyos ay magkakatawan ng tao, magiging tao. At dahil siya ay Diyos, at the same time, siya din ay nagkaroon ng katawang tao, lahat ng kahirapan o kaya problema ng tao ay alam ni Lord. So tayo pong narito ngayon, ang mensahe ni Lord ay kilala kita, alam kong pinagdaraanan mo, alam ko mga pasan mong krus, alam ko kung anong mga sakit mo, at alam ko ang anong mga prayers ninyo. Kahapon, sa kapistahan ng 3 hari, hinanap ng 3 hari ang banal na ang ating Panginoon. At natagpuan nga nila si Jesus doon sa sabsaban sa Bethlehem. At yan ating tinandaan kahapon. The 3 kings, yung 3 hari, sila'y nag-alay ng kanilang kung anong meron sa kanila, ginto, insenso at mira. Ipinagkaloob nila kay Lord kung anong nasa kanila. Tayo naman ngayon, wala po tayo sa Bethlehem, kundi nasa Quiapo po tayo. At alam po ba ninyo na ang ating Panginoong Hesukristo ay kinikilala natin hindi bilang Jesus na taga Bethlehem, kundi Jesus na taga Nazaret. Kaya si Jesus ay Nazareno. Jesus Nazareno. At itong si Jesus Nazareno, ang siyang nagsasabi sa atin, kaya nga ako napako sa krus, kaya ako nga pasan ang krus, kaya ako nga ang poon Nazareno na nagdadala ng krus, para sabihin sa inyong lahat, nang ako'y ipinanganak sa Bethlehem, ako ay ipinanganak para samahan ko kayong lahat na may pasan na krus. Kaya kayong lahat, sabi ni Lord, na nagdaranas ng kahirapan dito sa mundo, sapagkat kayo'y tao lamang, ako din ay naging kasama ninyo dahil ako din ay naging tao na tulad ninyo. Pero, tulad nga ng nangyayari tuwing Pasko, lahat tayo nagkakaroon ng exchange gift. Meron po ba kayong natanggap na regalo ng Pasko? Nagbigayan po tayo ng mga regalo. So, ganun din sa Pasko, ang bisa ng ang misteryo ng Diyos na naging tao, nagkaroon po tayo ng exchange gift. Ang exchange gift ay ganito po. Si Lord, ang kanyang regalo ang ating regalo kay Lord ay ang ating pagkatao. Dahil siya ay naging tao, ang ating inirigalo kay God ay ating pagkatao. Tinanggap ni God, ang ating pagkatao, ang ating kahinaan, ang ating problema, ang ating kasalanan. Sabi ni Lord God, akin na yan, lahat ng pasan ninyo bilang mga tao. I-share ko yan, kunin ko yan. Yan ang regalo natin kay Lord, yung ating pagkatao. Ang regalo ni Lord, exchange gift, sabi niya, dahil tinatanggap ko yung pagkatao ninyo, ipagkakaloob ko naman sa inyong lahat ang aking biyaya na bilang Diyos. Ano yung biyaya ng bilang Diyos? Ano ang kanyang regalo sa atin?
Una sa lahat ay sasabihin niya, mula ngayon kapatid, huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga pasan mo, ang mga problema mo, ang mga cross mo. Lahat yan alam ko. Kakailanganin ko lang, lagi mong tatandaan na isurrender sa akin, ipagkaloob sa akin kung ano man ang dinadaanan mong kahirapan dito sa mundo. Second, mensahe ng Diyos na maawain na mapagmahal, ano man pinagdaraanan mo, kakaawaan kita sapagkat ako ay Diyos na maawain, sapagkat ako ay Diyos na nagpapatawad. Kaya naman, anuman ang pangangailangan natin, maging sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan, o kaya dahil may sakit tayo, gusto natin gumaling, ang paanyaya ng Poon Nazareno, halika kapatid, iabot mo ang iyong kamay sa akin. Kaya nga, sa kapistahan ng Poon Nazareno, lahat tayo gusto natin yung pahalik, mahawakan, kahit anuman, kahit yung laylayan lamang ng kanyang, ng damit ng Poon Nazareno. At sa totoo lang, kahit hindi mo mismo mahawakan, yung nandito ka ngayon, na inaabot mo yung kamay, kung baga sabi natin virtual, pero hindi ito virtual, sapagkat nandito ka, inaabot mo, Lord, gusto ko kitang mahawakan. And so, pag inabot mo yung kamay, abot ka ni Lord. And He will say, huwag ka nang matakot, kapatid. The Lord will call us kapatid because He's really our kapatid. Dahil lahat tayo kapatid na, dahil si Mama Mary, yung kanyang ina, ay ina na rin natin. So, iabot natin. And the Lord will say, gagabayan kita, hindi kita pababayaan. Tutulungan kita sa lahat ng pinagdaraanan mo. Yan ang bisa ng Pasko na ang Jesus na taga Bethlehem, pinanganak sa Bethlehem, na tinatawag natin Jesus Nazareno, Poon Nazareno, kasama pala natin panghabang buhay habang tayo ay nandito sa buong mundo at iniabot natin ang ating kamay sa Kanya, bendisyon po ang ating mapapala. At higit sa lahat, dahil nga si Diyos ang Panginoon Jesus na ay ating kapatid, matututo din tayo na maging mapagmahal sa ating mga kapatid, sa isa't isa. Matututunan na natin maging maawain sa isa't isa at mapagmahal din sa isa't isa. Kung anong biyaya at pagmamahal at awa na ating nakakamit sa paglapit natin kay Poon Nazareno, ay siya din ating ipagpapatuloy na regalo sa ating kapwa. Kaya Panginoon Jesus Nazareno, narito po kaming lahat. Inaabot po namin ang aming mga kamay. I invite you, raise your hands. Paabot ninyo kay Poon Nazareno. Lord, nandito kami. Kami nagagalak na ikaw na Diyos na naging tao para makiisa sa amin, sa aming pagiging mga tao na may problema, may karamdaman at anuman mga pangangailangan. At alam mo lahat ito, Lord. Kaya inaabot namin aming sarili sa iyo para ikaw ay maging kasama namin sa aming paglalakbay dito sa mundo. Pakinggan mo, Lord, ang mga dalangin ng iyong mga kapatid. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo ngayon sa Ama na tumupad sa kanyang pangako nang isugo niya sa ating ang kanyang anak upang ihatid ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ang ating tugon, Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga kaparian, naway maipahayag sa kanilang salita at gawa ang presensya ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo.
Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magbigay ng liwanag sa mga taong nabubuhay sa dilim sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa mga ito. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. At tinawang tanggapin ang presensya ng Diyos sa ating piling sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagpapatawad sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos naway patuloy na maramdaman sa buhay ng mga dukha at may sakit sa kabila ng mga paghihirap na kanilang dinaranas. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mga tapat sa Panginoon na yumao na ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Diyos na aming Ama, ang pagdating ng iyong anak ay nagbibigay sa amin ng liwanag at pag-asa. Gawin mo kaming mga kasangkapan upang ang liwanag na iyon ay sumikat din sa iba sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Isang batang pastol na patungo sa Belen, may dala ng maihalay kay Jesus sa sabsaban. Tayon na, sa Belen, tayon na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Ako'y may dalang ginabay, alak na dulot ay dagkas, sa amin ay nagbibigay buhay. O Jesus na manliligtas, tayon na, sa Belen, tayon na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob na handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong pinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin
magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria ng Ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon nating na Diyos,
ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang aking iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kaming ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inianyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay may inihalay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y aanay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang sangkot, dasal sana'y pakinggan mo, nang makawin na mga paghihirap ko.
Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nataramak ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y papurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, kalugdan ko ninyo ito kahilingan ko. Buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. O Jesus Nazareno, patubayan niyo po nawa't gabayan ako. Ikas sa kapahamakan, tiyak na kamatayan, pagkun iniyo kaming papabayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang sangkot, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nataramak ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno, Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang sangkot, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Kawalan at dusa ika'y kasama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno, mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement for Fiesta Masses. Pinagbibigay alam po sa lahat na ang schedule ng mga misa sa darating na January 8 at 9, 2025 ay ang mga sumusunod. January 8, 2025, Miyerkules, mag-uumpisa ang ating 33 Fiesta Masses sa ganap na ikatatlo ng hapon hanggang 11 ng gabi, oras-oras. January 9, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-12 ng hating gabi, ika-11 ng gabi, oras-oras. Ang Misa Mayor ay sa January 9, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-12 ng hating gabi sa Quirino Grandstand, at ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Alpincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa mga gawaing ito. Mga kadiboto,
Mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor, Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasugatan ng mga utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalong kaming manalangit at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo ng aming maluwalhatiang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga kapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninumbalik ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninumbalik